So, sometimes you need to bend the law in order for them to understand kung ano yung gusto mong iparating sa kanila. There's always an exemption to the rule. Dahil sa hindi masagot. Hindi masagot ni Stephen yung about sa maling demand letter at masyado niyang minamaliit, no? At hindi niya talaga mabigyan ng paliwanag about sa demand letter kesyo mali ni secretary, ni attorney, bla bla bla, no? Hindi patanggapin na may pagkakamali talaga at ang pagkakamali ay sa kanila nang galing. So, nagbago ng topic ang lolo nyo, no? Based sa mga post niya, ang binabanatan niya sa mga post niya si Ma'am G. Marie. Shout out sa iyo, Ma'am G. Marie. Ikaw ang binabalikan ng BFF mo. Okay. So, dahil hindi niya masagot, si Ma'am G. Marie ang binalikan at may post siya, no, regarding sa paano magdisiplina ng isang anak. Okay. Ayokong sabihin bata, matanda na si Dave. Okay. So, dito po sa senior niya, although wala siyang direct link, sinasabi na yan ay para sa Manalastas, no? Most likely, information ang gusto niya sabihin. No? In general, ika nga, but normally, kapag kay Stephen ang gagaling yan, at it involves about sa mga bata, pagdidisiplina, alam natin kung sino yung pinatutungkulan niya. No? Those are just educated guess and opinion ko po lamang. No? Hindi ko po sinasabing tama yun. So, atin pong bibigyan ng konting reaction itong video na shinare niya. Kung if this explanation of the owner of the video fits yung ginawa ni Tekram. So, yan po yung lalamanin ng video ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Alright, so ito po yung video na gusto kong i-share sa inyo. At pakinggan po muna natin, no, bago tayo magbigay ng reaction. So, galing po ito, no, ito yung video clip ay galing kay Attorney Anselmo is Rudiel. No? Meron bang child abuse kapag pinalo ng magulang ang kanyang anak? Okay, so yun po yung pinaka-title ng video ito, and ito ay Facebook page, Facebook pinost, no? Facebook post ito. So, pakinggan po muna natin yung sinabi ni Attorney. Mayroon bang child abuse kapag pinalo ng magulang ang kanyang anak? I-discuss natin. Tatandaan nyo na hindi po automatic nagkakaroon ng child abuse. Hindi porket pinalo, hindi porket nasaktan yung bata, automatic child abuse na po yan. Nagkakaroon lang po ng child abuse kapag yung pong sinaktan ba siya ng kanyang magulang para i-degrade siya, para ibaba yung self-confidence niya. Basically, para mawala po yung kanyang self-worth na tinatawag, yung self-respect na tinatawag. Kung ganito po ang ginawa ng magulang sa kanyang pagdidisiplina, naku, meron po exposure sa child abuse ang nangyaring ito. Gawa tayo ng example. Sabihin natin, malikot yung anak mo. Sa sobrang likot niya, nakabasag ng gamit sa bahay nyo. Ano ginawa mo? Pinalo mo sa puwet o pinalo mo sa kamay. Ang tanong, child abuse ba yan? The answer is no. Kasi yung bata, dinisiplina lang natin. Hindi po natin binabay kanyang self-respect, hindi naman natin binabay yung kanyang dignity o yung self-confidence niya para po siya maging bata. Ginawa lang po natin ito para po maturuan ng leksyon yung ating anak. Pero sabihin natin, ilang beses mong pinalo, so ngayon nagkulay ubi na yung hita ng bata o pinalo mo sa mukha o binambo mo sa ulo. Pwede mo nating sabihin na meron ng child abuse dito. Pwede na nating sabihin meron. Bakit? Kasi sinaktan mo yung bata, hindi para idisiplina lang siya. Hindi para maturo lang sa kanya yung tamang asal o para maturuan ng leksyon. Kaya mo siya binambo kasi abuser ka na, kapatid. Yung mga galit mo sa mundo, yung mga frustrations mo sa mundo, ano ginawa mo? Sa anak mo dinala. Kasi vulnerable yung bata. So ano ginawa mo? Ibinuhos mo lahat sa kanya. At dahil po dito, kung makikita yan ng lola, ng tita,
kamag-anak, ng pinsan, ng kapatid, ng kapitbahay, o ng guro ng bata na nagkaroon po ng pasa-pasa, o nagkaroon ng sugat sa muka, o nagkaroon ng bukol kasi binambo nyo, ano mangyayari? Matakot kayo kasi may exposure na po yun sa child abuse. At So, as per explain, no, sa paliwanag ni attorney, no, doon sa una niyang example, di ba? Sigurado yon. Wala tayong question doon, the way siya dinisiplina. Dahil nga may nagawang kasalanan. Basag, pinalo mo sa puwet, sa kamay. No? And noong time na nagkaroon lang siya ng kasalanan, doon mo siya pinalo. And based doon sa explanation, sa definition, no, na ibinigay ni attorney, nagiging abusive ka na lang kung ang purpose mo is degrade, demean, di ba? Pababain yung self-esteem ng isang bata. So, sa case, no? Punta tayo sa case ni Dave. Nakita nyo naman, throughout the videos, no? Kasi on cam, magaganda yung pinapakita. Di ba? Parehong alam natin yan dahil nakikita naman natin sa video. Pero, off-cam, yun yung kino-question ni Dave. Di ba? Pero dahil sa pag-question ni Dave doon, at hindi lang si Dave, no? Kasamahan na yung mga nasa panig niya ngayon, no? Dahil sa mga sinabing ito, si Ramil mismo ang umaamin na yes, napalo niya. And yes, naambahan niya. Di po ba? Alam nating lahat yan. But prior to that, pag-amin ni Ramil, sinabi rin ni Ramil, 2 months hindi sila nag-usap. 2 months tinikis ni Ramil. Hindi lang si Dave, di ba? Kasama si Luis. Anong nangyari? Same thing ang ginawa ni Dave. Tinikis niya rin. Tatay-tatayan niya. At take note lang doon sa sinabi ni attorney na kaya nasaktan, diyan sa example niya o diyan sa sinabi niya na frustrations, no? Kaya nagawa yun. Dahil na-frustrate ka sa problema mo sa buong mundo, doon mo sa bata binuhos. Hindi po ginawa ni Ramil yan. Diba? Hindi po siya na-frustrate dahil sa galit niya sa mundo. Maybe na-frustrate siya dahil sa paulit-ulit na ginagawa ni Dave na siya ay pinagsasabihan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Inaabot ng ilang ulit bago magtanda si Dave. Which is totally different from sa example ni attorney. Marami ang mga ebidensya na meron ang manalastas para mapatunayan yan. And if talagang sinaktan, nagkapasa, nagkabukol si Dave, bakit ni isa doon sa ngayon nakasama niya na naglalabas-pasok yan sa bahay ng manalastas hindi nagreklamo? Di po ba? Bakit wala tayong narinig? Suddenly, nalaman na lang natin wala na si Dave sa poder ng manalastas. May mga pasa? Nasaan? Napagalitan? Yes. Nainsulto? Yes. Because of the frustrations ni Ramil dahil sa katigasan ng ulo ni Dave. Parte po ng pagdidisiplina na ikaw kung minsan because of your frustrations, no, na abuse mo through words yung taong gusto mong pagalitan. But tingnan nyo, no, balikan ninyo yung mga nakaraan, bakit nagawa ng tao yon. Di ba? Hindi yung titignan nyo lang is yung time na siya ay pinagalitan. Yung time na siya ay napagsabihan ng hindi magagandang salita. Hindi lang yung time na siya ay inambahan. Di po ba? Ang nangyayari kasi ngayon dito, no, sa mga accusation kay Ramil is ang tinitignan nila yung nangyari present. Bakit hindi nyo balikan yung nakaraan
paano nauwi sa ganong temper si Ramil. Dahil marami po ng mga pinalipas, inintindi, inunawa si Dave. So, kung ito ang isa, no, sa pagbabasihan natin, napakalayo po. Yung punto po ni attorney is kita natin yung difference, di ba? Pero puntahan natin, ano ba yung nangyari kay Dave? Di ba? Kasi ito sinasabi ni attorney, ano to self-explanatory na to. Alam na natin yan. Na pag ganyang mga case, there's something wrong with the magulang. Kung nagkakapasa na and sobra-sobra na yung pananakit mo, physical injury na yung ginagawa mo. No? Obvious yan self-explanatory na nga yan. Base sa pagkukwento ni attorney, alam mo na may mali doon sa ginawa ng magulang. Sa ginawa niyang pananakit. So it's this example is totally far different, no? Doon sa ginawa ni Dave at sa nangyari kay Dave. Si Dave ba yung itsura ng batang in-abuse? After niya makalabas sa Manalastas? Nung time na kinakausap siya ni Tekporen? Pinapaliwanagan? Yun ba yung uri ng taong na-abuse? Na maltrato? Di po ba? Lalo na nung siya ay nasa poder na nung mga nag-aalaga sa kanya ngayon. Nakita niyo po naman. So, Stephen, no? Okay, kung this is a general information, but of course, knowing you, ba? Yung iyong mga banat sa mga Manalastas, it seems you're trying to explain through this video, no? Na ganyan, no? Ganyan trinato ni Ramil si Dave. Yung last part na sinasabi ni attorney, no? Na nagkabukol, nagkapasa. Kasi those are part of na nabanggit before, di ba? Sa mga naging usapan nila Dave kasama yung mga umampun sa kanya. Pero bakit walang reklamo? Kasi labas-pasok na noon si Francis sa bahay ng mga Manalastas, di ba? So, kung talagang nasaktan si Dave at may pasa, napakalaking puntos nila yon. Kung during that time na nagkapasa si Dave at nakita or pinakita ni Dave kay Francis or pinicturan man lang ni Dave yung pasa or kung nagkabukol man siya, no? Bakit wala? Ngayon, sinasabi nyo, hindi naman siya physically in-abuse di ba? True words, di ba? Ininsulto siya, minaliit siya, di ba? Kung ano-ano yung pinagsasabi sa kanya, emotionally tortured siya sa mga sinabi ni Ramil. Maraming tao sa bahay nila Ramil, di ba? Mayroong pa nga silang tagapag-alaga Sige, sabihin natin hindi magsasalita yan. How about sa school? Nandoon si ma'am, nandoon yung mga classmate. Pwede siya magsabi kay ma'am niya na siya ay sinaktan, siya ay na-abuse, no? Ng kanyang ama-amahan dahil kung ano-anong masasakit na salita, no? Ang sinabi sa kanya. Dahil ang teacher ay pwedeng mag-stand para sa kanyang estudyante. Because they are the second parents, ika nga, di ba? Lalo pag nasa school yan. Meron bang lumapit? Nagsabi kanila Ramil na mali na yung ginagawa ninyo dahil ito yung kwento sa amin ni Dave. Meron bang nangyaring ganon? Remember, ang teacher ay may rights. Lalo na pag nagsumbong sa kanya yung kanyang estudyante. May narinig ba tayo? Mayroon bang pumunta sa Manalastas para sabihin na may ganung nangyayari kay Dave? Di ba nga, iba pa nga yung naririnig natin? Di ba?
May nagsasabi na medyo talaga may ere, may hangin sa katawan si Dave. Ayun ay na may hearsay din lang, di ba? Ang punto ko dito is, bakit walang teacher na lumalapit kay Ramil o sa Manalastas family at sabihin yung ginagawang pagsasalita ng masasakit kay Dave. Di ba? So, yung example na to, sir, is too far different from nangyari kay Dave. No? Hindi po ito pwedeng ihalin tulad dito sa binigay na example ni attorney. Dahil sa example ni attorney, obviously, no, nakikita natin may mali. Pero dito sa nangyari kay Dave, marami po kayong mga pamamaraan, no, na pwedeng ginawa kung gusto niyo po talagang mapatunayan na si idol ninyo ay namaltrato, no? Katulad ng binabato ninyo, pinagkapirahan, kumita dahil kay Dave, diba? Nakapaganda yung bahay dahil kay Dave, gumanda ang buhay dahil kay Dave, no? Yun lang po yung nakikita nyo, pero hindi nyo po nakikita kung paano binago ni Ramil ang buhay ni Dave. Hindi nyo po nakikita kung paano nagsakripisyo si Ramil para kay Dave. Yun po yung mga hindi nyo nakikita. Parte po ng pagiging magulang ang pagdidisiplina sa mga anak. Iba po yung pagdidisiplina at sa yung pinapagalitan. No? At karamihan po, ganun ang nakikita namin. Hindi po ako bilang vlogger, bilang magulang din. Parte po, kuminsan, ng pagiging magulang, no? Ang pagdidisiplina ng pagsasalita ng hindi maganda. Parte po yan. Lalo na sa panahon ngayon, lalo na sa impluwensya ng paligid. Sometimes you need to get rough. No? Sometimes you need to bend the law para lang ipakita, no, na mali na ang ginagawa ng anak. Iba po yung iba na po yung bata ngayon, tsaka yung mga bata nung panahon ko. No, mga bata noong panahon ko, sitsitan ka lang ng magulang mo, nanginginig na pati tumbong mo. Ngayon, pag sinitsitan mo yung anak mo, sisitsitan ka rin pabalik. Ganun na po. So, sometimes you need to bend the law in order for them to understand kung ano yung gusto mong iparating sa kanila. There's always an exemption to the rule. Diba? Kasi hindi lahat ng bata pare-pareho ng style, ng ugali. No? Sometimes, may mga bata talagang matigas. And with the history of Dave, na naka-experience ng buhay sa Divisoria, no? Kahit na sabihin nating ilang buwan pa lang siya na nanduroon, makikitaan natin nung time na yun si Dave ay may utak talaga, no? Nakakaintindi na. Di ba? So, madali niyang, alam niyo, mas madaling maimpluwensyahan ang mga bata ng surroundings niya. No? Ng surroundings niya, especially kung walang magulang na nag-guide. Which is, yun yung nangyari kay Dave. Diba? So, yung impluensya ng paligid, pwede niyang makuha yun. At nakitaan na natin na medyo matigas talaga ang ulo ni Dave, kahit siya nung bata pa. Diba? Ilang beses siyang pinilit, pinakiusapan, diba? Sabi niyo nga, pinilit nga siya ni Ramil, dalhin doon sa Manalastas, sa bahay, tapos umalis din siya. So that's how. Diba? Doon pa lang makikitaan niyo na siyang pilit binabago ng Manalastas, pero hindi nila nagawa. So sometimes, no, sa katulad ni Dave, kailangan mong maging rough. Okay? To discipline him. Now, kung may mga taong katulad ng mga sinamahan niya, Dave will take advantage of that. And yun nga po yung nangyari. Then ngayon, pinapalabas na masama at mali si Ramil, na sinasang-ayunan ng katulad ni Mr. Stephen Montialto.
Pagpamanhin nyo, sir. Ako po ay nagsasabi lamang base sa aking nakikita at base na rin sa inyong mga pinopost at ginagawa. Okay? So the abuse, this example, it's very far sa totoong nangyari kay Dave. Ang ine-example ni attorney is yung normal na nangyayari sa buhay ng magulang at ng anak. Iba po yung kay Dave. Malayong malayo po dito sa sinasabi ni attorney. So, Sir Stephen, hindi po ito yung karapat dapat na example na inyong pinakita, no? Just to prove something, what? Masama si Ramil, or ipinapaalala nyo lang na si Dave ay napalo ni Ramil. Yan po naman hindi tinanggi ni Ramil. Inamin niya naman po yan. 2.5 nga, di ba? 2.5. Kasi amba lang yung isa. So, para sa akin, walang abuse na nangyari kay Dave. It's more of a discipline. No? Discipline na para naman sa kanya. Hindi niya lang matanggap kasi meron siyang gustong ibang gawin. At ang kataon na may mga taong kumonsinti sa kanya para magawa niya yung gusto niya. And one of those are kayo po, Sir Stephen. No? So, yan lang po yung gusto kong share sa content na to. And issue lang po tayo. Personalan. Hanggang dito lamang. Maraming salamat.